Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and what is up, party peeps? For today's vlog, I'm gonna explain or discuss about the importance of preparedness in the time of disaster. Without further ado, it's me, DS, and welcome to DS Vlog Season 1. Disaster preparedness. Ito yung mga paghahanda ng mga komunidad or grupo ng mga tao sa paparating ng mga kalamidad o sakuna. Tayong 9 kinds of importance preparedness in time of disaster. Number 1, it saves lives. And dahil sa disaster preparedness, nakakatulong itong mag-early warnings sa mga tao or sa mga komunidad na malapit or prone area sa mga disaster. At nakaka-action ito ng mabilis upang yung mga tao na nakatira doon sa malapit sa mga disaster ay maiwasan ang mga injuries at maiwasan na rin ang pagkawala ng mga buhay. Number 2, reduces economic losses. Dahil sa preparedness, makukulangan ang mga magiging damages sa property at infrastructure cause of disaster. Number 3, enhances community resilience. Nang dahil sa preparedness, naka-build ang isang community ng paghahanda sa kanilang komunidad para sa mga paparating na kalamidad. Number 4, facilitates effective response. Ito naman yung paghahanda sa mga plano, resources at mga trained personnel sa mga disaster na pwede nilang Now, let's proceed to number 5. Protects vulnerable population. Ang disaster preparedness ay may mga plano at aksyon sa mga tao o mga komunidad na nasa prone area o madalas na nagagaling or doon nagmumula ang mga disaster. For example, ang mga nakatira sa malapit sa bulkan. So, yung mga taong nakatira malapit sa bulkan ay pwedeng maapektuhan ng disaster na volcanic eruption na anytime na pwede itong tumutok. Number 6, promote sustainable development. Because disaster preparedness nababawasan at nakapaghahanda sa mga epekto ng mga disaster upang protektahan ang mga komunidad at mga infrastructure. Number 7, reduces fear and anxiety. Ito ay ang pagkakulang ng mga takot at kaba ng mga tao sa mga disaster na pwede nilang harapin at mas nagiging focus sila sa kanilang safety tuwing may disaster. Okay, now, let's proceed to number 8. Enables timely response. Dahil sa disaster preparedness, mas nagkakaroon tayo ng oras upang maghanda sa paparating na kalamidad. Tulad ng pag-training kung ano nga ba ang dapat natin gawin sa oras ng kalamidad. So now, let's go to the final and last number 9. Supports long-term recovery. Mas natututo ang mga community makarecover sa mga nagdaan na kalamidad at paghandaan ang mga posibleng darating na mga kalamidad sa kanilang mga lugar. So ngayon naman, guys, ay ipapaliwanag ko kung ano nga ba ang pagkakaiba ng man-made disaster, natural disaster, risk, hazard, at vulnerability. So, ano nga ba ang man-made disaster? Ang man-made disaster, ito yung disaster na kagawan ng mga tao. For example, yung mga pollution na pwedeng makakreate sa pabrika, di ba? Yung mga usok sa mga pabrika ay nagiging hazard yun or nagiging pollution dahil sa mga weed na yun at napupunta ito sa ating atmosphere. At ano naman yung iba? Ang iba yung mga chemical na nilalagay ng mga tao na kahit saan na pwedeng makaapekto sa ating dagat. For example,
may mga tao na nagre-research na nagtapo ng mga chemical sa dagat at yun ay namatay yung mga isda at yung mga nabubuhay sa dagat. So that is what we call man-made disaster. So, what is natural disaster? Ang natural disaster ay ito yung kagawan ng kalikasan. For example, natural disaster, yung mga typhoons, yung mga bagyo, yung mga lindol, at yung mga volcanic eruption na hindi natin kayang i-predict, pero pwede tayong maghanda in case na ito ay darating sa ating mga community or pwede tayong daanan ng mga bagyo dahil pwede tayong maghanda anytime at anywhere sa mga disaster na pwedeng dumating sa atin. Okay, ngayon naman ay ang risk. Ano nga bang risk? Ang risk ay ito yung mga sitwasyon na pwede tayong mapunta doon na delikado pala. For example, tayo ay nasa bahay natin at may mga nangyaring car accident or may mga nangyaring armed conflict. So, pwede tayong madamay sa disaster na nagaganap sa area na yun. For example, pagputok ng vulkan, may risk. Ibig sabihin, delikado ang ating mga buhay at kailangan natin mag-evacuate. So, that is risk. So, let's proceed with hazard. Ano nga ba ang hazard? Ang hazard ay ito yung potential na malagay ka sa panganib. For example, ikaw hindi mo alam na may pupuntahan ka. Ang pupuntahan mo ay may nagbabarilan. So, ikaw naman na walang kaalam-alam ay pumunta doon at ikaw ay napunta sa gitna or na-trap ka sa barilan. So, ibig sabihin, ito ay naging hazard na pwede mong ikadisgrasya or pwede mong ikamatay. And now, finally, let's go to vulnerability. Ano nga ba ang vulnerability? Ang vulnerability, ito yung madali kang ma-risk or madali kang mapunta sa delikadong situation. For example, ang isang community na nasa dagat or nasa beach na defenseless. Ibig sabihin defense anytime na pwede silang daanan ng mga typhoons, bagyo at tsunami at pwedeng masira ang kanilang community or ang kanilang mga bahay due of the disaster. So they are called vulnerable na pwedeng daanan at defenseless sa mga disaster. So that was it, my vlog. I hope na may mga natutunan kayo at may mga napulot kayong aral sa aking vlog. And don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para abang kayo ulit sa aking mga susunod na vlog. And again, it's me, DS, and thank you for watching to the DS Vlog Season 1.